Isang mapagpalang araw sa mga giliw naming mga tagapakinig. Ito pong muli ang inyong tagapagsalaysay, Miss Sunako. Samahan niyo po akong tunghayan ang isa na namang kakaibang storya ng buhay at pag-ibig ng ating story sender ngayong araw na nagpapatago sa pangalang Danica. Inaanyayahan ko po kayong mag-like, mag-share, at mag-subscribe na rin para updated kayo sa mga bagong kwentong ina-upload ng ating channel. Magandang araw, Miss Sunako, at sa lahat ng mga avid listeners ng inyong channel. Bago ko naisipang ibahagi ang aking kwento, ay pinag-isipan ko muna ito ng mabuti. Dahil maaring may makakilala sa akin at ako ay husgahan. Marami na akong nakuhang panghusga dati, pero lahat ng iyon ay pinipilit kong ibaon sa limot at huwag na masyadong isipin dahil aminado naman ako na nagkamali ako. Ako po si Danica, hindi ko tunay na pangalan, 28 taong gulang at kasalukuyang nagtatrabaho bilang isang assistant manager sa isang convenience store. Lumaki ako sa Laguna kasama ang aking mga magulang at si Kuya Aaron. Hindi ko siya tunay na kapatid, pero ganoon ang naging turingan namin. Si Kuya Aaron ay ampon ng pamilya namin bago pa man ako isinilang. 6 na taon ang tanda niya sa akin, kaya mula pagkabata, siya na ang naging gabay ko sa maraming bagay. Siya ang unang nagturo sa akin kung paano magbisikleta. Ang unang taong pumansin sa bagong gupit ko at ang unang lalaking bumabati sa akin tuwing kaarawan ko. Pero noong mas bata pa ako. Noong hindi ko pa lubos na iintindihan ang mga damdamin ko. May isang bagay ako na hindi dapat naramdaman. Nagsimula ito noong tumuntong ako ng 18. Dapat ay wala lang. Dapat ay pareho pa rin ang lahat. Pero hindi. Bigla ko nalang napansin kung gaano siya kagwapo kapag basa ang buhok niya. Kung paano lumalalim ang boses niya tuwing pagod siya galing trabaho. Kung paano ko hinahanap-hanap ang presensya niya tuwing wala siya sa bahay. At kung paano sumisikip ang puso ko tuwing tinatawag niya akong bunso. Isang gabi habang nagluluto siya sa kusina, hindi ko maiwasang tumitig sa kanya mula sa pintuan. Nakasando lang siya. Kita ang matitigas niyang braso at amoy ko ang sabon na ginamit niya. Napatingin siya sa akin at ngumiti. Gutom ka na, bunso? Para akong nauntog sa realidad. Mabilis kong iniwas ang tingin ko at pinilit na ngumiti. Hindi kuya, nagaantay lang. Halika rito. Aniya sabay abot ng kutsara. Tikman mo nga kung tama ang timpla. Lumapit ako at sumubo. Hindi ko alam kung ako lang, pero parang masyadong maalinsangan ang paligid. Parang masyado siyang malapit sa akin. Lasang asin, sabi ko, kahit hindi naman, napangiti siya. Dinadaya mo ata ako ah. At ewan ko ba, pero sa sandaling iyon, gusto kong sabihin ang totoo. Gusto kong sabihin kung gaano siya kahalaga sa akin, kung paano ako naguguluhan sa nararamdaman ko. Pero hindi ko kaya. Kaya ngumiti na lang ako at tumalikod. Dahil alam kong hindi ako dapat mahulog sa isang taong itinuring kong pamilya. Alam kong mali. Alam kong hindi dapat. Kaya pinilit kong lumayo at sa desperasyon kong takasan ang sarili kong damdamin, sinubukan kong sagutin ang isa kong manliligaw, si Miguel. Hindi rin niya tunay na pangalan. Si Miguel ay mabait, maalaga at walang ibang ginawa kundi iparamdam sa akin na mahalaga ako. Ginawa ko ang lahat para paniwalaan ang sarili ko na kaya kong mahalin siya. Na kaya kong magpanggap na wala akong nararamdaman para sa ibang tao. Para sa taong
hindi ko dapat mahalin. Ngunit kahit na anong pilit kong ngumiti, sa tuwing hawak ni Miguel ang kamay ko, iba pa rin ang hanap ng puso ko. Sa tuwing kasama ko siya, pilit kong iniisip na ito ang dapat kong maramdaman. Ang kilig, ang saya, ang kapanatagan. Pero bakit sa tuwing tinitignan ko siya, hindi ko maiwasang hanapin ang ibang muka? Bakit sa tuwing hahawakan niya ang kamay ko, parang may kulang? Naging maayos ang relasyon namin sa umpisa. Madalas niya akong sunduin sa trabaho. Dinadala sa mga paborito kong kainan at binibigyan ng maliit na sorpresa. Ginawa niya ang lahat para iparamdam sa akin na mahalaga ako. At sa harap niya, ngumingiti ako. Ginagampanan ko ang pagiging isang mabuting kasintahan. Pero sa tuwing uuwi ako ng bahay at makikita si Kuya Aaron na nakaupo sa sofa, nakakunot ang noo habang nagbabasa ng isang libro. Parang may kung anong bumibigat sa loob ko. Ang late mo na. Bati niya isang gabi habang hinuhubad ko ang sapatos ko. Nag-date kami ni Miguel. Sagot ko, pilit na hindi tumitingin sa kanya. Tahimik lang siyang tumango at bumalik sa pagbabasa. At ewan ko ba, pero parang may kung anong kulang sa reaksyon niya. Gusto kong isipin na nagtatampo siya, na may nararamdaman din siya na hindi niya maamin. Pero baka guni-guni ko lang iyon. Habang lumilipas ang mga linggo, lalo akong naguguluhan. Kahit na anong pilit kong ibaling kay Miguel ang damdamin ko, hindi ko matakasan ang katotohanan. Mahal ko si Kuya Aaron, at ito ang pag-ibig na hindi ko kailanman dapat maramdaman. Pinilit kong ipagpatuloy ang relasyon ko kay Miguel. Pinilit kong ngumiti, tumawa sa mga biro niya, at iparamdam na masaya ako. Pero hindi ko maiwasang mapansin ang sarili kong pag-uugali kapag wala si Kuya Aaron sa bahay. Hindi ako mapakali. Kapag naririnig kong dumarating na siya, agad akong lumalabas ng kwarto para masilip man lang siya. At isang gabi, habang sinusundo ako ni Miguel mula sa trabaho, may nakita akong hindi inaasahan. Nakatayo si Kuya Aaron sa harap ng isang coffee shop at hindi siya mag-isa. May kasama siyang babae. Maganda at mahaba ang buhok. May hawak siyang baunan na iniabot kay Kuya. Nakangiti siya. Tila ba masaya sa presensya ni Aaron at nagtagal ang titig niya rito na parang may gusto siyang sabihin. Masama ang kutob ko. Hindi ko alam kung bakit pero parang piniga ang puso ko. Danica, okay ka lang? Tanong ni Miguel nang mapansin ang paninigas ko. Napilitan akong ngumiti. Ha? Oo naman. Tara na. Pero kahit nag-date kami ni Miguel ng gabing iyon, hindi ko matanggal sa isip ko ang aking nakita. Pag-uwi ko, nadatnan kong nasa sala si Kuya Aaron. Nakataas ang paa sa center table habang nanonood ng TV. Para bang walang nangyari. Pero sa loob-loob ko, nagliliyab ako. Uy, late ka na naman. Bati niya nang hindi man lang lumilingon sa akin. Hindi ako sumagot. Umupo ako sa kabilang sofa, nakapamewang at tinignan siya ng masama. Napansin niyang hindi ako kumikibo kaya pinatay niya ang TV at hinarap ako. Oh, anong problema? Napaerap ako at saka nagtaas kilay. Wala naman. Wala lang. Ang ganda pala ng taste mo sa babae, no? Kumunot ang noo niya. Ano? Nakita kita kanina. Ang sweet niyo, ha? May pabaon ka pang natanggap. Sino yon, ha? Parang na-realize niyang nahuli ko siya, kaya bigla siyang tumawa. Ah, si Claire? Wow, close! Sinadya kong ilabas ang inis ko. Hindi ko naman alam na may girlfriend ka na pala. Hindi ko siya girlfriend. Ah,
Ganun ba? Bakit dinalhan ka ng baon? Mariin akong tumingin sa kanya. Umiling siya at napabuntong hininga. Hindi ko alam. Ginagawa niya yon kahit hindi ko naman hinihingi. Napailing ako at napatawan ng mapakla. Hala kuya, nagpapakabait ka na naman? O baka naman gusto mo rin siya, pero nagpapakipot ka lang. Napalunok siya at tinignan ako. Wala akong gusto sa kanya. Nang marinig ko iyon, parang gusto kong ngumiti. Gusto kong gumaan ang pakiramdam ko. Pero hindi pwede. Hindi ko pwedeng ipakitang may epekto sa akin ang sagot niya. Kaya imbes na huminahon, inirapan ko na lang siya at tumayo. Ewan ko sa'yo kuya, ikaw bahala sa buhay mo. Dinalikuran ko siya at pumasok sa kwarto ko. Pero kahit na anong gawin ko, hindi ko maalis ang kilig sa puso ko sa kanyang sinabi. Wala siyang gusto sa babaeng iyon. Simula noong gabing iyon, sinadya kong hindi na masyadong pansinin si Kuya Aaron. Hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil hindi ko matanggap na kahit papaano naapektuhan ako sa ideya na may ibang babaeng nag-aalaga sa kanya. O baka naman dahil gusto kong malaman kung mapapansin niya ang pag-iwas ko. Dati, palaging may asaran sa pagitan namin, kahit wala namang kwenta ang pinag-uusapan. Hindi nga kami nauubusan ng dahilan para magkulitan. Pero ngayon, kapag dumadaan siya sa sala at naroon ako, hindi ako tumitingin. Kapag nagtatagpo kami sa kusina, saglit lang ang usapan namin. At kapag tinatawag niya ako, madalas nagkukunwari akong busy. At napansin iyon ng mga magulang namin. Danica, may problema ba kayo ng kuya mo? Tanong ni Mama isang gabi habang nag-aayos ng mga gamit sa maleta. Ha? Wala naman ma. Sagot ko at pilit na ngumiti. Napapansin kasi namin ng papa mo. Hindi na kayo tulad ng dati. Nag-away ba kayo? Umiling ako kaagad. Hindi po. Siguro po busy lang ako sa work. Tapos siya rin naman. Tumingin sa akin si Mama. Parang may gusto pang itanong. Pero tumango na lang siya. Maiiwan kayong dalawa rito ha. Aalis kami bukas, papuntang probinsya. Para sikasuhin yung lupa. Mga 1 linggo siguro kaming wala. Sabi ni Papa. Napakunot noo ako. Bakit hindi niyo sinabi nga alis kayo? Ngayon pa lang kasi napag-usapan. Asikasuhin namin yung mga papeles para hindi na magkaroon ng problema sa lupa ng lolo mo. Tumango na lang ako. Okay po, ingat kayo. Nang gabing iyon, habang nakahiga ako sa kama, hindi ko maiwasang mapaisip. 1 linggo na kami lang ni Kuya Aaron ang may iwan sa bahay. Hindi ko alam kung kakayanin kong magpanggap ng 1 linggo o kung kaya ko pang pigilan ang nararamdaman ko. Nang umalis na sina Mama at Papa papunta sa probinsya, sinubukan kong manatiling normal. Wala naman dapat magbago, hindi ba? 1 linggo lang naman ito. Pero kahit na anong gawin ko, hindi ko maiwasang mapansin ang katahimikan sa bahay. Dati, kahit hindi ko gustong aminin, palagi kong inaabangan ang presensya ni Kuya Aaron. Kahit pa simpleng ingay lang ng pagpasok niya mula sa trabaho o ang mga tunog ng yapak niya sa hagdan. Pero ngayon, pilit kong iniiwasan ang kahit na anong interaksyon sa kanya. Dumaan ang 3 araw na halos hindi ko siya kinakausap. Hindi ko siya nililingon kapag dumadaan ako sa sala. Hindi ako sumasabay sa hapunan at palagi akong nagkukulong sa kwarto. Akala ko, kaya ko, pero hindi pala. Isang gabi habang nagtatago ako sa kwarto ko at nagbabasa ng kung ano-ano sa phone para lang malibang, biglang bumukas ang pinto. Naroon si Kuya Aaron. Nakatayo sa harap ko, nakakunot noo at halatang naiinis na. Danica, anong problema mo?
Diretsong tanong niya. Napaurong ako. Wala. Bakit ka pa pumasok? Kumatok ka man lang sana. Napabuntong hininga siya at saka lumapit. Ano bang ginawa ko? Alam kong iniiwasan mo ako. Hindi ka na nakikipag-usap. Hindi mo ako pinapansin. Sabihin mo nga sa akin, anong nangyayari? Hindi kita iniiwasan, okay? Nagkakataon lang na… Danica. Napatingin ako sa kanya. Matalim ang titig niya sa akin, na parang hinuhukay ang kaluluwa ko para kunin ang sagot na matagal ko nang tinatago. Napakuyum ako ng kamao. Alam kong hindi ko na matatakasan to. Wala namang problema, okay? Bakit ba ang kulit mo? Humakbang siya palapit at nang maramdaman kong wala na akong matatakbuhan, napasigaw ako. Fine, oo na. May problema. Natahimik siya. Tinitigan niya lang ako. Hinihintay ang kasunod kong sasabihin. Huminga ako ng malalim. Pinipilit na hindi manginig ang boses. Kuya, bobo ko, di ba? Ang bobo ko! Bago ko pa maulit ang paghampas ko sa sarili ko, mabilis niyang hinawakan ng mga kamay ko at pinigilan ako. Danica, tama na. Mahina niyang sabi. Pilit kong binawi ang kamay ko, pero mas mahigpit ang pagkakahawak niya. Tama na. Wala akong gusto kay Claire. Oo. Dinadalan niya ako ng baon. Pero hindi ko hinihingi. Hindi ko siya gusto. Napasinghap ako, pero hindi ako makatingin sa kanya. Naramdaman kong inilapit niya ang mukha niya sa akin. Danica. Muli kong sinubukang bawiin ang kamay ko, pero imbes nabitawan ako. Bigla niya akong hinila papalapit. At bago ko pa maunawaan ang nangyayari, naramdaman ko ang labi niya sa akin. Marahan at hindi nagmamadali. Para akong natutunaw sa yakap niya. Hindi ko alam kung paano ako tutugon. Kung lalaban ba ako o tuluyan ko nang tatanggapin ang totoo. Nang lumayo siya ng bahagya, tinitigan niya ako sa mata. Akala mo ba, ikaw lang? Akala mo ba, ikaw lang ang naghihirapan? Matagal ko nang gustong sabihin to, Danica. Pero, natatakot ako. Natatakot akong itulak mo ako palayo. Napasinghap ako. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Pero, hindi ko na kaya. Mahal kita, Danica. Para akong nawalan ng hangin. Ang buong mundo ko ay biglang huminto. At sa unang pagkakataon, tinanggap ko sa sarili ko na wala na akong kawala. Mahal ko si Kuya Aaron at mahal din niya ako. Simula noong gabing iyon, hindi na namin nagawang bumalik sa dati. Mula sa palihim na titigan, naging lihim na hawakan ng kamay. Mula sa pasimpleng pagngiti, naging stolen kisses sa madidilim na sulok ng bahay. Oo, mali. Alam naming mali. Pero kahit na anong pilit kong sabihin sa aking sarili na dapat ko siyang layuan, hindi ko magawa. Lalo na at hindi rin siya sumusuko. Naging sekreto ang lahat. Wala ni isang nakakaalam, kahit ang aming mga magulang. Sa harap nila, kami pa rin ang normal na magkapatid na madalas magkulitan at mag-asaran. Pero sa likod ng lahat ng iyon, hindi na lang basta asaran ang ginagawa namin. Kapag walang tao sa bahay, yakap niya ako mula sa likod habang nagluluto ako sa kusina. Kapag nasa labas kami, kahit may mga kaibigan kami sa paligid, hindi niya maiwasang idikit ang braso niya sa akin na akala mo normal lang. Sweet kami sa public, oo, pero walang nakakaalam kung gaano kami ka-intimate sa private. May mga pagkakataon na kailangan naming magpigil, lalo na kapag kasama namin sina mama at papa. Pero kahit na anong ingat namin, may mga gabi pa rin na muntik na kaming mahuli.
Isang beses, habang nakaupo kami sa sofa at nanunood ng TV, sinadya niyang ipatong ang kamay niya sa hita ko. Nagpalinga-linga ako. Kinakabahan na baka may makakita. Aaron, bulong ko. Pilit na tinatanggal ang kamay niya. Ngunit imbes na bumitaw, mas hinigpitan pa niya ang hawak. Mamaya na tayo matutulog Bulong niya sa tenga ko. At kahit dapat ay hindi ako kiligin, hindi ko napigilang mapalunok. Hindi namin alam kung hanggang kailan namin kayang itago ito. Hindi namin alam kung kailan kami mabubuking. Pero ang sigurado lang ako, hindi ko siya kayang iwan at hindi rin niya ako kayang bitawan. Pero sabi nga nila, hindi sa lahat ng pagkakataon kaya naming itago ang lahat dahil maraming mga mata ang nakamasid sa paligid. Isang gabi, masaya akong nakaupo sa hapagkainan, katabi si Kuya Aaron. Gaya ng dati, may asaran at harutan kami. Kahit nasa harap ng mga magulang namin, sinisikap naming maging normal, tulad ng dati. Pero hindi ko maiwasang mapansin ang masusuring tingin ni na Mama at Papa. Nang matapos kaming kumain, nagpalitan ng tingin sina Mama at Papa bago nagsalita si Papa. May naririnig kaming usap-usapan. Panimula niya. Napakunot noo ako. Ano pong usap-usapan? Tumikhim si Mama. Saka tumingin sa amin ng diretsyo. Tungkol sa inyo ni Aaron. Bigla akong kinabahan. Ramdam ko ang tensyon sa hangin. At kahit hindi ko tignan si Kuya Aaron, alam kong nabigla din siya. Marami nang nakakapansin na hindi kayo tulad ng dati. Masyado kayong malapit sa isa't isa, Danica. May ilang nakakita raw sa inyo ni Aaron na parang hindi lang basta magkapatid ang turingan. Walang sino man sa amin ang kumibo. Napatingin ako kay Kuya Aaron. Tahimik lang siyang nakayuko. Mahigpit ang hawak niya sa kubyertos. Wala kayong paliwanag? Seryosong tanong ni Papa. Nagkatinginan kami ni Mama. Halatang hindi na siya komportable sa usapan. Danica, totoo ba? Huminga ako ng malalim bago naglakas loob na magsalita. Wala pong mali sa amin ni Kuya Aaron dahil hindi naman po kami tunay na magkapatid. Halos sabay na nanlaki ang mga mata ng mga magulang namin. Danica! Sigaw ni Mama, halatang nagulat sa sinabi ko. Pero si Papa, halata sa mukha niya ang matinding galit. Kakaibangan yan. Hindi ka pa sinisilang. Tinuring na naming kadugo at anak si Aaron. Kapatid mo siya, Danica. Kapatid mo. Napalunok ako, pero hindi ako natinag. Hindi po, Papa. Hindi ko siya kapatid. Hindi ko siya kadugo. At mahal ko siya. Mabigat ang katahimikan sa paligid. Para akong nakasakay sa isang sasakyan na bumibilis ng bumibilis. Hindi ko alam kung kailan ito babangga. Kitang-kita ko ang pamumula ng mukha ni Papa. Pumipikit-pikit siya. Tila pinoproseso ang lahat ng sinabi ko. Si Mama naman namutla. Nanginginig ang kamay na nakapatong sa mesa. Pero ang bumasag sa lahat ay ang boses ni Kuya Aaron. Alam kong mali sa paningin niyo, pero mahal ko rin po si Danica. Parang kulog ang dumagundong sa puso ko sa sinabi niyang iyon at ang kasunod ay isang malakas na tunog ng kamao na dumapo sa mukha ni Kuya Aaron. Halos mapatalon ako sa kinauupuan ko. Nakita kong natumba siya mula sa upuan. Napahawak sa pisngi niyang namula agad sa suntok ni Papa. Papa! Halos mapasigaw ako sa kamabilis na lumapit kay Kuya Aaron para tulungan siyang bumangon. Pero bago ko pa siya mahawakan, humarang si Papa at itinulak ako pabalik.
Layuan mo yan, Danica! Sigaw niya. Namumula na ang mukha sa galit. Hindi mo ba naiintindihan? Mali yan! Mali kayong dalawa! Tumayo si Kuya Aaron. Hawak pa rin ang panga niya. Pero hindi siya umatras. Matibay ang titig niya kay Papa. Hindi ko po sinadyang mahulog ang loob ko kay Danica. Pero hindi ko rin po kayang itanggi. Hindi ko siya kayang bitawan. Halos lumobo ang paningin ko sa mga luhang pilit kong pinipigilan. Anong hindi kayang bitawan? Muling sigaw ni Papa. Hinablot niya ang kwelyo ni Kuya Aaron at sa isang iglap, isa pang suntok ang pinakawalan niya. Papa! Tama na! Iyak ko. Pilit na hinila ang braso ni Papa para mapigilan siya. Hindi ko na alam kung paano ko siya pipigilan, kung paano ko ipapaliwanag ang nararamdaman ko. Hindi ko na alam kung paano ko ililigtas si Kuya Aaron mula sa galit ni Papa. Pero sa kabila ng lahat, hindi lumaban si Kuya Aaron kahit nadugoan na ang labi niya. Kahit nanginginig na siya sa galit, hindi siya bumawi ng suntok. Hindi ko kayang saktan ang taong tinuring kong ama, ang taong naging pamilya ko. Pero hindi ko rin kayang lokohin ang sarili ko pa. Mahal ko si Danica. At kung kaya kong piliin na hindi, matagal ko nang ginawa. Pero hindi ko magawa. Hawak pa rin siya ni Papa sa kwelyo. Nangangatog ang kamay niya. Tila hindi makapaniwala sa sinabi ni Kuya Aaron. Hindi ka na bahagi ng pamilya ko. Wala kang karapatang mahalin ang aking anak. Hindi ko matatanggap yan. Umalis ka sa bahay na to. Parang biglang huminto ang mundo ko. Napaatras ako, nanginginig, hindi makapaniwala sa sinabi ni Papa. Kung papaalisin niyo si Kuya Aaron, sasama ako sa kanya. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa loob ng bahay. Napatingin sa akin si Mama. Puno ng pagmamakaawa ang kanyang mga mata. Pero si Papa, kitang-kita ko ang matinding galit sa kanya. Danica, huwag mong gawin to, anak. Humihikbing sabi ni Mama. Pero hindi na ako nagdalawang isip. Hinawakan ko ang braso ni Aaron at humarap kay Papa. Hindi ko siya kayang iwan, Papa. Hindi ko kayang mabuhay sa bahay na to nang wala siya. Napailing si Papa. Nanlalaki ang mga mata sa galit. At bago pa namin mamalayan, humakbang siya palayo at sinipa ang isang upuan. Dahilan para mapatili si Mama. Mga wala kayong utang na loob. Pinakakain ko kayo. Pinalaki ko kayo. At anong igaganti niyo sa akin? Isang kahiyan. Wala akong masabi. Ramdam ko ang panginginig ko, pero pinilit kong huwag umurong. Kung yan ang gusto mo, Danica. Naglakad siya palapit sa hagdan at sinimulang kaladkarin pababa ang maleta na malaki, ang gamit ni Aaron. Nagulat ako nang ihagis niya iyon palabas ng pinto. Umalis kayo! Galit niyang sigaw. Mahal, huwag naman! Umiiyak na pagmamakaawa ni Mama habang hinahawakan siya sa braso pero hindi siya nakinig. Sa halip, umakyat siya sa itaas, kinuha ang ilang damit ko at marahas na isinama sa tambak na gamit ni Aaron sa labas ng bahay. Halos hindi ako makahinga sa nangyayari. Lumabas ako ng bahay at doon tumambad sa akin ang mga kapitbahay namin. Lahat sila nakatayo, nanunood, nagbubulungan. Diyos ko, tama ba itong naririnig ko? Hindi ba kapatid niya yon? Anong klaseng babae yan? Napaya si Mang Arman dahil sa kanya. Namula ang mukha ko sa hiya, pero mas matindi ang sakit sa puso ko. Nanginginig ang mga kamay kong pinulot ang mga damit, ang mga gamit na tinapon sa harapan ng bahay namin. Tumulong si Aaron pero alam ko naramdam rin niya ang sakit. Hindi dahil sa mga bagay na kailangan pulutin, kundi
dahil sa tingin ng mga tao sa amin. Parang kami ang pinakamaruruming tao sa mundo. Hindi ko matatanggap ang kaibangan nyo. Hindi ko kayo, mga anak. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Dahan-dahan akong tumayo. Hawak ang ilang piraso ng damit sa braso ko at tinignan ko siya. Isang parte ng puso ko ang nagdasal na sana baguhin niya ang isip niya, na sana tanggapin niya kami. Pero sa titig pa lang niya, sa galit at panliliit sa mga mata niya, alam kong wala nang pag-asa. Hindi na niya kami kikilalanin at wala na kaming uuwi ang tahanan. Lumipas ang mga araw, ang linggo, ang buwan, at unti-unting nagbago ang mundo namin. Umalis kami sa lugar na iyon, sa tahanan na hindi na kailanman naging tahanan para sa amin. Umupa kami ng maliit na apartment sa isang lugar na walang nakakakilala sa amin, malayo sa mga mata na mapanghusga at sa mga bibig na walang ibang ginawa kundi ang pag-usapan ng buhay ng may buhay. Hindi naging madali ang simula. Naubos lahat-lahat ng ipon namin sa paglipat. Kailangan naming maghanap ng trabaho at dahil parehong bago sa lugar, hindi kami makapili. Kahit anong pwedeng pasukan, pinasok namin. Si Aaron, dati siyang nagtatrabaho sa isang maayos na kumpanya. Pero ngayon, nagtatrabaho siya bilang isang mekaniko sa isang auto repair shop. Ako naman, nag-apply bilang tendera sa isang convenience store. Maraming beses akong napapaisip kung ito na ba ang karma namin. Ang mawalan ng tahanan, ng pamilya, ng kahit isang kakampi. Kung ito na ba ang kapalit ng pagmamahal naming dalawa. Pero sa bawat gabing pagod kaming umuuwi, sa bawat hapunan naming instant noodles lang ang nakahain, isang bagay lang ang bumubuo sa akin. Hindi ako nag-iisa. Si Aaron ang naging sandalan ko at ako ang naging sandalan niya. At kahit na minsan sabay naming iniiyak ang bigat ng buhay, hindi namin kailanman naisip na sumuko dahil kami lang ang meron kami. Ilang buwan ang lumipas at tila unti-unting bumabawi ang mundo sa amin. Na-promote ako bilang assistant manager sa convenience store na pinagtatrabahuan ko. Si Aaron naman, dahil sa kasipagan niya, nakuha siyang technician sa isang kilalang car dealership. Mas mataas ang sahod, mas maayos ang trabaho. Nakabili kami ng sarili naming motor. Hindi na kami nagtitipid ng pagkain. At sa unang pagkakataon, mula nang umalis kami, nagawa naming ngumiti ng hindi bitbit ang bigat ng nakaraan. Hanggang isang gabi, sa ilalim ng maliwanag na buwan at sa loob ng mumunting bahay na itinuring naming tahanan, inilabas ni Aaron ng isang maliit na kahon. Tumingin siya sa akin ng seryoso, pero may bakas ng ngiti sa kanyang mga labi. Danica, wala tayong nilabag na batas. Wala tayong ginawang mali. Simulat sa pool, hindi tayo magkapatid. At kahit maraming tao ang umusga sa atin, alam kong may isang bagay sila na hindi kayang tapatan. Ang pagmamahalan natin. Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon. Sa loob, isang simple ngunit eleganteng singsing ang nagniningning sa ilalim ng ilaw. Gusto kitang pakasalan. Gusto kong ipagmalaki sa mundo na ikaw ang pipiliin ko araw-araw habang buhay. Napuno ng luha ang mga mata ko, pero hindi ito luha ng lungkot, kundi ng kasiyahan, ng tagumpay, ng pagmamahal. Niyakap ko siya ng mahigpit at bumulong. Oo, Aaron. Oo. Nang dumating ang araw ng kasal namin, nagpadala kami ng imbitasyon sa kanila, kay Mama at Papa. Kasama ng imbitasyon, nagpadala rin kami ng pera, hindi bilang suhol, kundi bilang respeto. Kahit na itinakwil nila kami, hindi namin sila itinakwil. Kahit na sinaktan nila sa Aaron,
hindi niya kinalimutan kung paano siya pinalaki ni Papa. Bawat buwan, nagpapadala kami. At bawat buwan, wala kaming natatanggap na sagot. Hindi rin namin nagawang bumisita. Alam namin, kahit gaano katagal na ang lumipas, sariwa pa rin sa kanila ang sugat ng nakaraan. At kahit masakit, tinanggap namin iyon. Dahil minsan, kahit gaano mo gustuhing mahalin ka ng pamilya mo, hindi nila kayang ibigay sa iyo ang pagmamahal na kailangan mo. Pero sa kabila ng lahat, hindi kami nagsisi. Dahil sa huli, mas pinili naming maging masaya. Sa ngayon, masaya pa rin ang buhay namin ni Aaron. May kulang man dahil hindi pa kami nagkakausap ng mga magulang ko, pero iisa lang ang hiling ko. At iyon ay sana maging maayos na ang lahat, lalo na ngayon na dinadala ko na ang apo nila. Sana maging daan ito para sa pagpapatawad at pagbabalik ng aming masayang pagsasama bilang isang pamilya. Hanggang dito na lamang po ang pagbabahagi ko ng aking kwento. Miss Sunako. Maraming salamat and more power po sa channel nyo. Lubos na gumagalang, Danica. Sana po ay naibigan ninyo ang ating kwento ngayong araw. Ako po si Miss Sunako at hanggang sa susunod na kwento.